Sinampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Kaugnayan sa umunoy pagbabanta ng dating Pangulo sa kongresista. Ang tugon ng kampo ni Duterte sa pagtutok ni Ian Cruz. May halong pagbabanta raw ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isang programa nang banggitin ang pangalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro habang dinedepensahan ang confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Dahil napanood yan online, nagsampa si Castro ng reklamong grave threats in relation to anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo. Partikular na binanggit ni Castro sa salaysay ang paggamit ni Duterte ng salitang patayin. Yung sinabi niyang atong si Franz ay gusto kong patayin. Hindi mo pwedeng sabihin na expression, na figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. So, yun yung doon ako natakot. Ayon sa presidente ng Movement Against Disinformation na tumatayong abogado ni Castro, pwede nang kasuhan ng dating Pangulo, hindi tulad noong nasa poder pa siya sa Malacanang. Yung immunity ni President Duterte ended, di ba? After 12:0001 o'clock in the afternoon of June 30, 2022. From that day on, pwede na mag-file ng criminal charges or civil charges against him. Ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mijaldea, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo si Duterte para makapagbigay ng reaksyon dito. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ang reklamo, karaniwang pangalan daw ang Franz at wala namang binanggit na Castro. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.